Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel. And ito ay opinion ko lang naman. Pero hindi pa ako nakakapag-drive ng sasakyan na to, no? Pero siguro naman maganda naman tong sasakyan na to. And I believe na ito yung isa sa magandang sasakyan na kukunin natin para gawing TNBS. Okay? So ano nga ba yung sasakyan na to? So please take note na hindi ako part ng Suzuki. At ito ay sa tingin ko lang. Okay, disclaimer. So, for me, yung Suzuki Ertiga hybrid. Okay? Bakit? Pag naipasok mo na siya sa TNBS, hindi mo na kailangan humingi ng sticker kay MMDA. May babiyahe mo na kagad siya na kahit coding day, di ba? So, bukod doon, pagpalagay na natin na sa isang full charge ng battery niya is makaka 100 kilometers na ride ka. Pagpalagay lang naman ha, kasi hindi ko alam yung fuel consumption nun eh. At alam nyo ba kung magkano yung cost ng 100 kilometers na yon? Calculator mo natin. Sa calculator lang natin siya sa 100. Kung i-convert natin siya sa gas, divide mo sa 10. So, 52. So, 520 pesos yung matitipid mo sa kada full charge niya. Araw-araw mong ginagawa yun. So, times mo sa 30 kung talagang nagbabiyahe ka na matindi, 15,600 ang natitipid mo at nagiging kita mo sa isang buwan. At ang laking bagay nun, ha? So, pagpalagay na natin na ang quota mo lang sa isang araw, ay sa isang buwan is 30,000, 45,000 ang kinikita mo sa isang buwan na nakakatipid ka. Ayan ang opinion ko lang naman kasi BIOS ang gamit ko. Okay? So sa BIOS naman, matipid naman siya sa 1,000 ko. Minsan umaabot siya ng 6,000 pesos. Pero hindi naman madalas yun. 5,000, 4,000, mga ganun. Tapos doon sa 4,000 may tira pa kahit konti. Pag 5,000, minsan wala, minsan meron. Sa 6,000 sagad, 1,000. So ganun katipid yung BIOS ko. And suggestion ko naman, kung gusto nyo bumili nun, bumili kayo. And happy driving. Bye!